Bawal muna manghuli ng isda at lamang dagat sa mga baybayin sa Cavite na apektado ng pagtagas ng diesel. Kaya ang mga mangingisda namumblema ngayon sa kanilang kabuhayan. At dahil sa pagtagas, under state of calamity na ang bayan ng Rosario. Ang Tanza local government naman, balak daw magsampa ng reklamo laban sa Petron, ang may-ari ng pipeline na pinagmulan ng pagtagas. Saksi si Marisol Abduraman. Nagmisulang Red Sea ang baybayin ng Tanza, Cavite dahil sa diesel na tumagas doon kahapon. Ang lawak ng pagtagas, kita sa malabahagharing oil sea na ito mula sa area surveillance kanina ng Philippine Coast Guard. Sa taya ng Coast Guard, aabot sa kalahating milyong litro ng diesel fuel ang tumagas at may 20 kilometro ng baybayin ng Cavite ang apektado, kabilang ang bayan ng Rosario, Tanza at Naik. Kumalat na rin ito na may 15 kilometro sa Manila Bay at posibleng umabot daw sa Corregidor. Area affected is more or less 20 kilometer by 15 kilometer. Now with respect to that question, I would say that it would be dependent on the underwater current and the prevailing wind. Because this morning it appeared that the oil slick is heading towards Corregidor. Ang Rosario, isinailalim na sa state of calamity dahil sa lawak ng pinsala ng diesel leak. Gagamitin natin yung ating calamity fund for cash for work. Ibig sabihin yung kanilang malilikom na diesel dito, imbis na ibenta sa ibang tao, ay aming babalyuhan halaga namin ng cash at saka bigas siguro at saka dilata. At kung magtutuloy-tuloy ang pagkalat ng oil spill, posibleng maaapektuhan din ang papang coastal municipalities at lungsod sa Cavite. Ay naman kay Cavite Governor John Vic Remulla. Pero wala kami nakitang damage to property. Wala naman nakita kami. Sa paglilibot ng BFAR sa mga apektadong bahagi ng dagat, ilang mangingisda ang nakasalubong namin. Ano na huli nyo kahapon? Marami ba saka 2,000 no? Mabenta namin. Ako ngayon? Mga 5,000 lang. 500 pesos pa lang. Okay pa naman po yung huli nyo. Madalang mo ang higit. Yung lambat parang kinakapitan ng langis. Yun, kaya pinapakita sa atin, pinapagpag niya eh. Kitang-kita natin ang napakakapal na tagas ng langis mula po dito sa ating kinaroroonan sa Naik, Cavite. Kaya mga mangingisda, tulad na lamang nito nakikita nyo sa ating likuran, tila nakikipagpatentero kung saang lugar na walang tagas ng langis, doon na lamang sila nangingisda. Pero ang ilang nakuhang shellfish, patay na. Kaya pinagbabawal muna ng BFAR ang panguhuli ng isda at lamang dagat sa mga apektado ng diesel leak. Dahil dito, posibleng maaapektuhan ang supply ng seafood sa Metro Manila. Mahigit 50% kasi ng mga lamang dagat sa Kamaynilaan nahuhuli sa baybayin ng Cavite. Ayon sa Coast Guard, ang nabutas na underwater pipeline ng Petron ang pinagmula ng diesel leak. Nakita po namin initially na mayroon pong butas yung pipeline ng Petron Terminal. Kaya ang lokal na pamahalaan ng Tanza, balak daw magsampa ng environmental complaint laban sa Petron. Sinisikap namin kunin ang panig ng Petron kaugnay dito. Bagaman naunang sinabi ng kumpanya na nagsagawa na sila ng pressure hydro test at pipeline clearing kahapon, titingnan pa rin daw nila ang report ng Coast Guard. Tuloy raw ang kanilang monitoring at recovery operations sa Rosario at Tanza. At wala naman masyadong oil sheen sa mga baybayin ng Rosario at Tanza. Inaasahan din daw nilang madaling maaalis ang tumagas na diesel. Patuloy raw silang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Coast Guard at iba pang grupo para agad masolusyonan ang sitwasyon. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.